Sige po. Isang magandang umaga sa bawat isa. At pili po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Amen. So yung ating nag-uusapan ngayon ay gumawa po ay so lahat ay aking pong ating bagang salita na ay pinig at ating aralin yung bawat salita natin na papagyan. Amen po? So sa lahat ng mga sumusubaybay, welcome po sa gawain po natin. Amen? Okay. So ito yung ating pag-uusapan ngayon, developing a deep relationship with Jesus or cultivations. So developing a deep relationship with Jesus. So have something new in your life. Okay? So kinakailangan tayo nakikita ko. Okay? So kinakailangan mayroon tayong isang bagay na nakikita sa buhay natin na yun ay kakaiba. Hindi siya kaparehas na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay? Isang bagay na kung saan na pinanghawakan natin at pinaglalaban yung salita ng Panginoon. Tama po? So isang napakahalagang bagay sa oras na ito na itong ating binabagit na yung pagbuo ng malalim na relasyon kay Jesus. Paano tayo bubuo? Paano tayo gagawa ng isang bagay? Paano natin bubuuhin yung relasyon natin sa Panginoon? Diba? So, developing a relationship with Jesus. So, kinakailangan mayroon kang ginagawa. So, kinakailangan natin is doing a new thing. So, kinakailangan ay gumagawa tayo ng bagong bagay. Tama po? Bakit tayo gumagawa ng bagong bagay? Kasi gusto natin palitan yung hindi maganda. Palitan natin yung ginagawa natin na nakaraan. Tama po ba? Hindi mo ang istilasyon na matag sa Diyos kung hindi mo inaayos. Tama po ba? Dapat gumagawa tayo sa bagay na makabubuo sa atin. Hindi yung makawawasak at makasisira sa atin. Gumagawa tayo ng bagay na binubuo natin. Tama po ba? Ito yung relasyon na dapat malalim na ibigay natin sa Diyos. Na mapanghawakan natin hanggang pagdating ng araw. Tama po? Okay. Sabi niya sa John, chapter 15, verse 1 and 4. Ang bawat isa ay agad pong inaanyayahan na buklatin po yung Biblia po ninyo at sama-sama tayo na magbabasa. Sa aklat ng Juan, chapter 15, verse 1 hanggang 4. So, basahin po natin. Sa aklat ng Juan, chapter 15, verses 1 and 4. Okay. So, andyan na po yun? Okay. So, sabi po niya sa verse 1, I am the true vine, and my Father is the vineyard keeper. Every branch in me that does not produce fruit, He removes, and He prunes every branch that produces fruit so that it will produce more fruit. You are really clean because of the word I have spoken to you. And verse 4, remain in me and I in you, just as a branch is unable to produce fruit by itself unless it remains on the vine. So neither can unless you remain in me. So tayo po ay manalangin. O Diyos, we are the branches, O Lord, and you are our vine, Panginoon. Tulungan niyo kami, O Diyos, at sa niyo kami, O Panginoon. Naririto kami, Panginoon God, na nabubuhay dahil sa iyo. Ano man ang sitwasyon, ano man yung kalagayan namin, ay dahil, Panginoon, ay ikaw, Panginoon God, ang may tatag ng lahat. O Diyos, naririto kami. Tulungan niyo kami kung paano namin bubuuhin yung pagkatao namin through your words. Tulungan niyo kami, Panginoon, na buuin ito sa pamagitan ng inyong salita. Hindi kung kanino, Panginoon. Hindi sa mga bagay. Buuhin namin ang buhay namin na nakaakla sa iyong mga salita, Panginoon. Hindi sa aming opinion, hindi sa aming mga sariling pananaw, not in our principles, but the principles, Panginoon, nagagaling sa iyo. By your words, O Lord.
Tulungan niyo kami, Panginoon, at samahan niyo kami sa pagbubuo ng aming pagkatao, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras nito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo lahat nakakapunan. So, yung inawit natin kanina, sabi, anong pamagat to? Yung may pastol, tupang ligaw. Yung tupang ligaw, tama yun, hindi natin namamalayan. Iba yung panahon. Diba? So, yung tupang ligaw, hindi lang ito sinasabi, literal na nawala siya. Minsan may mga na na-realize mo sa kulungan na nawawala. Hindi nakikinig. Yan yung totoo niya. May mga tupa mismo na riyan, hindi sila ligaw literally, but yung presensya nila ay naririyan. Pero ang tingin ng Panginoon, ikaw ay isang tupang ligaw. Hindi lang tinutukoy doon sa nawala ito, mga kapatid, kundi maging sa loob ng simbahan, ang mga tupang hindi nakikinig. Yung tupang ligaw. Yung tupang ligaw, inside us, even outside the church, mga tupang ligaw. Tupang ligaw ang hindi nakakunik sa Panginoon. Without connection. Okay? Yan po yung mga tupang ligaw hindi nakikinig. Diba? Kaya sabi ko sa ating binasa, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Siya po yung vine natin at tayo ay branches ng Panginoon. And then sabi dito, pinuputol niya ang sangang hindi namumunga. Yes. Wala pong halaga kasi yung bungang, yung sanga na hindi naman namumunga. Siya ay nagiging sagaba lamang sa isang puno. Ibig sabihin, wala na po siya silbi. Wala pa siyang kakayanan. Why? Ang isang sanga na wala na pong buhay, walang dumadali na dagta. Pag nawala na po yung dagta po niyan, yung nagagaling po sa vine, of course, automatic po siya po ay mamamatay. Mawawala. Di po ba? Sabi dito mga kapatid, sa talaga na aking binabasa, then at kanya naman pinuputulan at nililinis. So dalawang bagay mayroon. Hindi na siya namumunga, so kailangan tanggalin siya upang makapamunga yung iba. Saka. Tama po ba? Yun yung lais, yun yung purpose ng Panginoon. Pinapakita po dito, halimbawa, para isipin niyo po, imagine po ninyo yung isang puno. Pag mayroon po siyang tuyo, pag tinignan niyo po yun, kahit namumunga yung ibang sanga, siya ay walang bunga, sapagkat siya ay tuyo na. Wala na po siya. So, pababayaan lang ba natin yung sanga na nariyan na? Kadalasan yung ginagawa ng mga may-ari po ng puno, ay kanila ito, pinuputol ito, kasi wala na po siya. Okay? So, sa gabal, sa pagkakaroon sa gabal, para hindi po siya sa gabal o sa bunga, dalawang bagay na po siya pinutol. Ako, dalawang bagay. Para makapamunga yung iba. At dahil hindi ka naman napakakapamunga, kailangan siyang putulin. Okay? And then sabi dito, sa talata na ito, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Tama mga kapatid. Di ba? Napansin po ninyo yung kanta natin kanina na sabi niya, doon niya na-realize na yung kayamanan ay walang kabuuan. Without Jesus, sabihin ko sa iyo yung katotohanan, kapatid. Kahit magpakasaya-saya kayo sa lahat ng bagay, kahit sabihin natin sa iyo pa lahat ng kayamanan, kapatid at kaibigan, yung kalayawan at kayamanan, wala po yung kabuluhan sa harapan ng Diyos. Without Jesus, namumuhay ka lang dyan sa kalayawan mo, sa kasuhan mo. Namumuhay ka lang dyan sa kayamanan mo at sa pira mo. Pero wala sa Jesus sa iyo. Ang akala mo andyan sa iyo. Akala mo, lahat ng may pira ka at ikaw ay lagi masaya. Akala mo andyan si Jesus. Baka nagkakamali ka.
Hindi lahat ng may pera at hindi lahat ng masaya ay andun si Jesus. Di ba? Buksan natin yung mata natin at buksan natin yung isip ginagawa natin. Di ba? Nagkakamali po tayo. Di ba? Kaya sabi dyan, ang hindi yung sanga na hindi po siya nakaupo, ang hindi po nakadikit. Kapag hindi po siya nakadikit kay Jesus, baliwala na ang sanga. Ako, ikaw, tayong lahat mga kapatid ay sanga. Sa oras na ang sanga ay mawala sa mind, automatiko, wala ka pong koneksyon kay Jesus. Totoo. Ang sangga, pag naputuyo, automatiko, wala na po siya. Hindi na po siya dalalag ng mga dagda at hindi na siya maaaring mabunga. Ang magbubunga na lamang doon ay yung mga nakakabit. Yan po yung totoo. Di ba? Literally natin mga kapatid, yung bawat puno, yung mga namumungang mga puno. Ang bawat puno may sanga, at yun ay hindi na po namumunga, at yun ay pinutol na, wala na po siyang connection doon po sa puno. Tayong lahat mga kapatid, kung tayo ay mananatili kay Jesus, mali po yung bunga natin. Di ba? Sa natin ay lagi po siyang mananariwa. Di ba? Right? Wala. Yeah. Masaya ba? Patay yun. Wala nang pumasok sa. So, kailangan natin sabi ng Panginoon, kung kayo ay nananatili sa akin, sabi ng Panginoon dito sa talatang pang-apat, mananatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo, hindi makakapamunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo nananatili sa akin. So kung gusto natin makapamunga, magkaroon tayo ng spiritual growth, manatili tayo kay Jesus. Tama po? So binigyan ko sa inyo dito, itong talatang ito, yung literal puno. Pagkatapos po talaga siya, wala na po talaga siya puno. At yun ay na. So, hindi naman wala ka bunga sa kantina po siya sa puno. Tayo, bilang mga mananampalataya, wag po natin asamin na mapalayo tayo sa salita ng Diyos. Sa oras na ito'y gawin mo natin, mga kapatid, hindi po ito mabubuti sa akin at sa inyo. Kinakailangan natin na makapanatili yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya sabi natin kanina is developing a deep relationship with Jesus. Cultivating or cultivations. So kinakailangan yung paglilinan ng bawat isa sa atin. Tama po ba? And then, dito mga kapatid, sa talatang ating babasahin, sabi diyan, having a deep relationship with Jesus requires maintenance to prayer. So, butan mo na natin yung maintenance. Sino dito sa inyo yung nagme-maintenance? Anong ibig sabihin ng maintenance? Di ba? Sino dito sa maintenance? Ngayon, yung words ng maintenance, tingnan natin yung words ng maintenance. Pag yung maintenance po nyo ay hindi ginawa, hindi lang kayo na walang mararamdaman, may posibilidad. May posibilidad? Anong posibilidad? Hindi lang stroke. Yun yung pinaka resulta po niyan. Ikaw ay mamamatay. Bakit ko po yung sinabi? Mayroon po akong kaibigan. Mayroon po siya maintenance. Ngayon, nung bigla po siya nahilo, kaya po na siya nahilo, dahil hindi nakapag-inom na maintenance yung kanya gamot. Hindi na siya ngayon pag nagdala ng hospital, patay na. Right? Ang sagot ng doktor, hindi na gamot yung maintenance niya. Ano ang mga maintenance?
Sa oras na hindi niyo po yung gawin, hindi niyo yan i-take. Ano kaya ang pakiramdam ng isang doktor? Hindi ka? Hindi ka sumuscription. And then, ano pakiramdam ng isang doktor pag hindi niyo yung ginawa? Sigurado magagalit at pagkagalitan kayo kasi sapagkat pag nangyari sa iyo, kanino po yung balik? Sa kanya. Kaya marami nagsasabi ngayon, hindi yan magaling na doktor. Ang totoo mga kapatid, ang hindi magaling, tayo. Ang dapat pahatag sa mga doktor ngayon na hindi yan magaling na doktor. Sa totoo lang, kapatid, sabihin ko sa inyo yung totoo. Ang hindi po magaling yung mga sira yung doktor. Di ba? So, kawawa yung doktor. Ay, hindi yan magaling kaya namatay siya dahil sa resita. Kapatid, kaibigan, tingnan niyo yung resita ninyo. Di ba? Sabihin kayo ng doktor ng maayos, pero hindi ginagawa. Diba? Ano po kapatid yung maintenance? Yung maintenance Christian. Ano yung maintenance? Love, and compassion. Ibig sabihin yung ano sa Panginoon, alam naman ng Diyos kung anong ginagawa natin lahat, pero tayo sadyang malihim at tayo ay may magsikreto. Ang gusto ng Diyos yung ayos. Ang gusto ng Diyos yung tapat. Di ba? Tayo natututo tayo sa salita ng Panginoon. Lahat naman po tayo dapat matuto nito Pero dapat pinag-aaralan po natin kung paano tayo nagiging tapat. Di mo ba? Ito yung maintenance po natin. Yung prayer maintenance po yan ng isang Kristiyano. Pag wala ka ng prayer, wala ka ng communications. Tama po ba? Napakahalaga po yung communications. Without communications, sabi dyan, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. Di ba? So, ibig sabihin, kinakailangan, andun po yung ating prayer. Sapagkat po yun, pagkikipag-usap sa Diyos. Pag walang prayer, wala kang communication sa Panginoon. And then, Bible meditation, di ka nagbabasa ng Biblia. O paano ka ngayon magkakaroon ng deep relationship? Paano ka bubuo ngayon? Di ka na nananalangin, di ka naman nagbabasa ng Biblia. O, di ba? And then, ang sabi niya yung love. O, di ba? Paano mo ipapairalan yung love? Kung mahal mo ang Panginoon, nanalangin ka. Kung mahal mo ang Panginoon, nagbabasa ka. Nakikinig ka ng salita ng Diyos. Obedience. O. Kung ikaw talaga ay nagbabasa, sumusunod ka. Kung ikaw ba talaga ay nagpipray, sumusunod ka sa Panginoon. Compassion. Ang salita ng Panginoon na yung para sa atin. Ako sa totoo naman, ako ay attract talaga ng Panginoon. Kasi yung tanahanan ba? Hindi ko kaya pwede kaya salita anak may hindi pwede kaya lahat dapat ng buhay sa tama yung ating natin sa Panginoon sa salita ng Diyos na dapat yun yung ating minamalasakita dahil yung ating pinaiiral dapat sa buhay natin, hindi yung isang tao lamang, hindi yung kung sino lamang. Andito tayo sa simbahan ito para mag-aral ng totoo, mag-aral ng katotohanan, mag-aral ng magkaroon tayo ng pag-ibig sa bawat isa. Di ba? So, dito sabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kinakailangan magbuo tayo ng isang magandang bahay, ng isang mabubuo yung natin sa pagiging ng Panginoon. Hindi ko naman buo yung buhay ninyo. Dito po ako magsalita ng salita ng Diyos para mabuo tayong lahat. Dapat na papurihan sa ganito ba? Hindi ho. Ang kailangan yung bigyan ng papurihan, ang ating Panginoon, hindi ako. Andito para tumulong. Di ba? Natututo dahil sa inyo. Natututo kayo sa akin.
Di ba? Dahil ilan yung kanilang tayo ang isang sa sabi ko, 20 to para verse 8 to 22. And early in the morning, as morning to the sea, he was hungry. Ano po kung sino yung nagugutom niya? Sino nagugutom? Si Jesus. Yan yan. Early in the morning, he was hungry. Sa mga panatanang buhay lang natin. Hindi po yun eh. Ang hinahanap ng Panginoon, alam niyo po kung ano? Ano yung hinahanap niyo? Bunga. Hindi po hinahanap ng Panginoon yung mga pangalan, nakalimutan ko yung Tagalog patanatara, yung mga palamuti. Yung mga bagay, mga ginagawang pakita ng mga lahat. Hindi ganoon eh. Yung nakita sa iyo, yung puritok mo. Di ba? Nung pumunta po yun yung Panginoon, nakita niya na ang daming dahon, ang ganda tingnan ng puno pag maraming dahon. Pero hindi po sapat yung dahon eh. Tayo bilang mga sana, huwag lang tayo yung dahon. Huwag tayong matuwa doon sa, ay, ganito ka. Huwag ano. Alam nyo, ang Panginoon pumunta, bunga. Bakit tinanap niyo yung bunga? Dahil siya ay gutom. So, klaro, tama po ba? Hindi malalagyan ng tiyan mo kung yung isang puno ay wala po siyang bunga. Hindi ko mabubusog dahil wala siyang bunga. Ang hinahanap ng Panginoon ay ang bunga. Tama? Lahat Panginoon. Bilang nakikita natin ngayon, pagkawa, Lucas chapter 13. Sabi niya sa Lucas chapter 13, and he told his father, a man had a tree that was planted in his vineyard. He came looking for fruit on it and found none. And then 7, he told the vineyard's worker, listen, for 3 years I have been looking. 3 ako dito, sabi niya, pumunta for fruit on this, I haven't found any. Cut and down. Why should it erase the soil? He said, God let this also. And then dig out and then hanggang ano yan? Hanggang na yan. Sabi niya, ang pag-uusap niya, natutuloy rin yung Panginoon. Nagbigay ko siya ng chance. Nagbigay siya ng pagkakataon eh. Kasi nag-suggest siya. Nag-request siya. Sabi niya, at least 1 year. Diba? At least 1 year na lang po. Sabi niya kasi niya, nung pagpunta ko dito, 3 years na ako pumunta dito, wala pa yung bunga.
Then, ang sabi dito ng tagapag-alaga, pwede po ba humingi ng palugi? Ang simbahan nagbibigay lagi ng bawat pagkakataon. Ang Panginoon lagi nagbibigay ng bawat isa sa atin ng pagkakataon. Chance lagi natin. Hindi po siya nagtutuloy dito. At ayaw din ng Panginoon na abusuin siya sa nag-request sa kanya rito. Hindi ho. Sige, pagbibigyan kita ng ilan? Isang taon. Then ang sabi niya, kapag hindi na bunga, ano gagawin? Putulin na. So mayroon na pong kontrata dito. Kapatid at kaibigan, ang Panginoon, ang daming chance binibigay sa tao. Ang daming binibigay ng pagkakanya. Para buuhin natin yung buhay natin. Di ba? Itong yung sabihin dito, tinuloy hindi ko talaga sa pagkakasya. Kasi, ano sa'yo? Kung nauwa, hindi. Alam mo ang pagkakasya, ay tapat magagawa natin. Sabihin natin, Panginoon, hindi na mo nga, 3 years na eh. Pwede mo ba sa papapo para baka mamunga eh? Kung mamunga, hindi ka patuloy. Bakit bibigyan? Pero tama po ba? May kailangan dapat ginagawa na doon tayo nagbiro. Pero kung hindi po natin yung ginagawa, kasi yung mga binibigyan ng pagkakasyon sa'yo ang binibigyan sa kanya. Hindi. Binigay ito para ayusin buhay. Okay? Hindi natin sa kung namin lumaki tayo, maybe natin pahalis na sitwasyon na natawag mga isang organisasyon. Ito ba na nangyayari? Parang ano natin, pilitin kasi natin sa isang bagay, sa isang pagmalakas ka, okay ka. Makakagawa ka ng bawat bakit naman. Hindi ganun, babaguhin po natin yun. Hindi po ganyan yung tinuturo ng Biblia. Kung gusto niyo magpalakas wag sa akin, magpalakas sa Panginoon. Naroon po. Lahat tayo ginagawa sa sige po mo kayo. Lang po kung ano yung makikis na po natin, naging mong lifestyle mo, yung naging habits mo, baguhin natin ngayon. Hindi na po hindi para ayan sa hindi po ito. Okay? So, yung kung gusto palakas sa turo po dito, dapat turo sa atin. Okay? Ang bakit ate mas magandang tawag ko gawin siya kasi mga bata ako pinag presyo gusto doon sa nasa kanina sa akin includes the following. Points. Ito yung followings na binabanggit natin. Number 1 mga kapatid, cutting off sin in exchange for righteous living. Alam mo mga kapatid, hindi biro yung pag-cut off. Hindi po biro yung pagpuputol.
kasi hindi naman natin namamalayan, hindi naman natin naramdaman kung ano yung kanilang karamdaman habang pinuputol mo yun sa kanila eh. Kasi ibig sabihin, may buhay sila. Pag sinabi may buhay, nakakaramdam sila. Tama? Kailan natin nasasabi pagpatay na yung kahoy? Wala nang bunga, pero may dahon pa. Kailan natin malalaman na patay na siya? Kapag ang puno ay tuyo na siya. Di ba? Pag tuyo na siya, papasok mo sa patay na siya. Hindi kasi natin alam kung nasasaktan yung kahoy, di ba? Na umaaray sa habang pinuputol. Alam mo kapatid, sa bawat bagay na mayroon tayo sa buhay, yung pag minsan natutumbok tayo, masakit talaga siya eh. Yan yung isang bagay na gusto ngayon na putulin natin. Okay? So, kailangan putulin po natin yun. Okay? Sabi niya sa number, cutting off sin and exchange for righteous living to have a deep relationship with Jesus. Without cutting off, hindi po mabubuo yung buhay natin. Hindi tayo makabuo ng sa mga relasyon sa Panginoon. Sa naging kung bakit napapala tayo. So, mabibuel. Wala pa may alis na deep relationship with Jesus. Because kailangan di ba? Tulad sa natin kanina, kailangan putulin mo siya. Kailangan lahat kung anong kasalanan kailangan putulin. Kailangan mo siya. If your right eye causes you to sin, ha? Kung isa na o tanong mabot di ba? And part of your parts of your whole to okay? Your right hand goes to sin and through either you lose of the body and for whole body to go into but kung naman dahil ano siya sa lahat pag nagpunta dito sa Panginoon. Ang isa na o yung bata huwag literal. So, sabi niya, alam mo, ang gusto dito, sa inyo na isa yan
gawa Diyos pagkagugo man pagkabahagi wala karon sa pagsasa at pagtulad nito binabalik na tayo manatili sa na pamumuhay na mayroon tayong binubuo. Binubuo na malalim na sa ating Panginoon. Huwag po tayong mag-ugnayan sa kasalanan sapagkat hindi po tayo siya magpatulong sa iyo. Okay? So, atin yung mga kapatid, dalawang bagay. Sin, secrets, death, and man. O, kasalanan ay naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Totoo mga kapatid. Then righteous living brings God closer. So, first, basta sa tao sa alam kong masakit dahil sanay ka na sa gumawa ng mga bagay. Pero ano ang mas maganda? Ang mapapirno ka o masalanan ka. Diba? So, naninibago ka sa isang bagang bagay. Pero kung isang bagay na mapagdidikta na maayos na buhay mo, bakit mo gawin? Kung yun yung bumuo sa mga bakit mo gawin? Hindi nyo ba alam yung kasalanan bawasan? Winuwasan niya ang buong buhay natin. Di ba? Pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, cutting off pride in exchange for to have a deep relationship with Jesus. So, pagputol ng pagmamataas, kapalit mo ba, pagpagkakuan na ay ang yung alam mo ba yung puno? Diba? Pagkitik ko siya ng bunga. Ang dami niyang bunga. Dami niyang bunga kadalasan. Pag marami bunga, anong ginagawa ng mga tao? Ang kadalasan ginagawa. Lalo din niya sarili. Anong ginagawa? Pag maraming bunga, anong kadalasan ginagawa? Binabato kasi marami siyang bunga. Okay. Pero kagamit yung terminology ito mga kapatid ngayon, yung pamumunga, hindi doon sa mga bumabato. Kundi yung pamumunga, sabihin natin ng puno ay ikaw. Pag marami ka ng bunga, mag-ingat. Tama po? Bisa babawi. Minsan, yung bunga na yun, nagiging dahilan para baguhin yung sarili natin. Parang pera, parang kaya. Yung pera, alam kapatid, yun na ba pinapakita sa atin pagkagalaw ng pera? Diba? Ito
Tama po? Madali ito na stress mga kapatid yung palay. Ano? Diba na ako ang inabuyo? Alam niyo yung palay? Ang palay ay kakaiba siya. Ano? Kakaiba yung palay. Ang palay, paano siya? Organize po siya. Green na green siya. Maganda. Straight. Pero alam niyo po mga kapatid, habang mumunga ang hinihinog, alam niyo dumarating ang punto talaga na pagbubungahin tayo, papahinugin tayo. Pero dapat ito yung matutunan natin. Tama po, ano? So, yung pamumunga ng palay, habang po siya green, hindi naman siya kagad bumabagsak. Diba? Habang po siya namumunga, habang patuloy po siya namumunga, and then unti-unti po siyang hihinog, unti-unti po siyang didilaw, nagbabago po yun. Gumaganyan po yung palay. Yumuyog po yun. Sana yung tao, ganun sana ano, na habang namumunga siya, dumadaan yung bunga niya, sana huwag natin kalimutan na tayo ay magaling sa lupa. Nakaligog pa rin tayo. Kung ano ito nilalakaran natin, yun pa rin tayo. Di ba? Ngayon, lahat tayo. Munting angkat pa lang. Ang taas na lagi natin. Maging aral naman sana sa atin yung salita ng Panginoon. Inaangat ka pa lang, nagbabago ka na kagad. Nagbabago na kagad yung paningin ng buhay mo. Alam niyo mga kapatid, mayroon tayo bunga na yan. Yung bunga na yan, doon nakikita kung sino ka eh. Di ba? Yung pira na yan, yung kayamanan na yan, doon din nilalabas kung sino ka. Di ba? Lahat tayo ang hinahanap ng Biblia. Kaya sabi ng Panginoon doon sa chapter 15, kinakailangan ito kakapamunga. Kung ito, isa, puno. Kung tayo ay nasa nananatili sa puno, marunong tayong tumanggap ng mga sinasabi po ng Biblia. Di ba? Kaya tayo lahat. Walang ibang layo ng Diyos dito para buuin ang buhay natin, para mamunga. Sa pamumunga na yun, hindi tayo dapat nagmamataas. Dapat ano lang yung pagpapakababa natin, yung pagtanggap. Tama po ba? Kung ikaw ay pagsasabihan, tanggapin mo yun. Hindi ka naman kung hindi ka mahal ng isang tao, hindi ka naman na isang tao sabi mahal ng isang pasalamat tayo, pasalamat may nagkurik natin. Alam mo, pinakasabayan ng isang tao, magkaroon tayo sa kulang. Kapag mayroon ka niyan, ibig sabihin, mayroon kang kababaan. Tama? So, sabi dito, andyan dito mga kapatid, God does not please the proud, but God pleases the humble. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang mapamataas, ngunit kinalulugdan ng Diyos ang verse 6 at 17. Sabi niya sa Santiago, tayo na niyo mga kapatid. Sa Santiago chapter 4 verse 6 to 10. 6. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo. Ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. And then siya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Ang mapagmataas, mahirap ang pasakop. Diba? Hindi siya may sarili siyang isip eh. Yun ang pamataas. Pero biblically, kung gusto mo talaga na makamtan yung pagpapakababa, matuto ang pasakop. May mga tao na yung pasakop. Kapag hindi ka nagpapasakop, diba? Ay di sabi dito, lumapit Diyos lapit yung kasalanan o yung
And you may so may mga tao na nasa rurong ng Taguba. Eh, grabe, akala nyo, di ba? No, parang hindi siya dumaan ng parang hindi kumain na kasi kumain kamuti, hindi kumain ng kamuti na yun. Guys, kanya kaya paalala sa niya na dapat ng tulo kahit dapat natin magkanta na tingnan natin pag po yan para natin yung pagkala bakit ano ba ba po tayong ayusin doon. Kaya ito ay isang puno nila. So, dapat siya makapagpapamaayos. Okay? Ano yung ginagawa na? So, kaya ano ba yun? So, natin maayos.
kayang nangyari. Bigat. Huwag ka buo. Yung dapat dinibig lalo dapat dapat na Diyos. Hindi yung dinibig lumayo ng Panginoon. Hindi yung ang bibig yung para hindi para mawala tayo yung post na tama ba? Ang ganito, i-replace their reaching, di ba? Lord, gusto ko po na makapagtapos yung aking anak. Di ba? Gusto ko makabili ako ng bahay. Gusto ko makabili ako ng lupa. Gusto ko magkaroon ako ng tindahan, Brother Ryan, di ba? May mga request tayo. Nung binigay sa iyo ng Panginoon, lalo na kung tindahan yung binigay sa iyo, anong gawin mo dapat? May nangungutang sa tindahan mo. Magbabayad linggo. Sabi sa linggo na lang yung bayad, sa linggo ng umaga. O anong gawin mo ngayon? Anong gawin mo? Sige, linggo kasi ako makakabayad, sister eh. Linggo ng umaga, mga alas 8, alas 9. Sinagot ka naman ng Panginoon, nagkatindahan ka naman eh. Binigyan ka na eh. Binigyan ka pa ng lupa. Anong gawin mo, Brother Jerry? Iwanan yung magbabayad? Alam niyo mga kapatid, ang Diyos nagbibigay po siyang hindi komplikadong bagay. Lahat ng bagay mga kapatid, kahit sabihin natin may siyang mayroon magbabayad ng umaga. Sumimba ka pa rin. Alam niyo kung bakit mayroon tayo ng lahat ng mga ganon? Nang dahil sa panalangin na hiningi natin sa Diyos. Umaasa siya na binigay ng Diyos sa iyo na ikaw ay maaalala mo siya sa tuwing at pagsamba. Hindi dapat siya maging dahilan para mawala ka sa kain sa pagsagot ay ako huwag yung sanayin maging habits niyo yung absent. Okay, huwag niyo yung sanayin. Huwag yung sanayin na lagi kayong late. Hindi niyo alam yung sa worship service natin. Lahat tayo yung unang program ko, bahagi yung worship. Kapag yung opening ko, hindi complete yung program buhay mo, yung activities, every Sunday, sapagkat late ka. Di ba? Ano ang kadalasan sa program natin na una? Di ba? Ang una, ang aking dito is kakata. Ngayon, dadating ka ngayon, preaching time na. O appear na worship. O di kaya, dadating ka na, pray lang ilang yung nawala sa'yo. Wala sa'yo yung opening song, wala sa'yo yung opening prayer, wala sa'yo yung apostle pray, wala sa'yo yung Lord's Prayer. So, maraming nawala sa program mo. Yung service mo ngayon sa Panginoon, maraming kulang. Huwag po ninyong sanayin o maging kagawian yung ganyang bagay. Dahil yung pinag-usapan natin sa pangangatlo is yung habits po natin. Di ba? Kaya sabi dito mga kapatid, kinakailangan po natin, ay hanapin po natin yung bunga po na magkaroon tayo ng bunga ng Espiritu Santo. Kaya yung pag-uugali, di ba? Sabi natin. So balikan ko number 3, cutting off bad habits in exchange for the fruit of the Spirit to have a deep relationship with Jesus. Ano ba yung bunga ng banal na Espiritu? Puntan po ninyo. Galatians chapter 5, 22-23. Galatia. Ayan yung bunga. Wala po yun doon. Bagong iba po ito natin yun. Kasi yung pinag-usapan natin ay fruit of the Holy Spirit. Ano yung unang bunga? Ano yung unang bunga?
Love. Ayun o. Joy. Oh. Peace, patience, kindness, goodness, faith. Then 23, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Yung bunga na wala na espiritu. Okay? So, basahin na natin yung isa kanina. Colossians. Sabi diyan, Colossians. Ano yung nakalagay kanina po? Colossians chapter 3, 16 to 6. Okay. Sabi mo, Colossians 16, ang mga Kristo ay ang isa ito, isip. Itanim. Kung yung katanim kayo sa pamukha ng mga Diyos. Diba? So, itanim po natin yung salita ng Kristo sa ating isip. Okay? Ang sabi pong itanim, lagi po natin alalahanin yon. And sabi niya, magpaalalahan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Kung kayo, masal mo ang Iswan, magpapasalamat sa Diyos. At ano ba? Magdaw yung pangalan ni Jesus sa pamagitan at salamat kayo sa Diyos. So, sabi tayo Diyos sa at maganda yung nagpapalala. Instructed po mga pilito. Yung mga sabi na pagkakataon sa inyo ba katao na naging Diyos sa lahat ng kanyang katwiran at kabanalan. Dahil lamang yung kung yung tayo sa ating Panginoon. So, again, alalahanin ninyo na tayo ay masana. So, kailangan natin ay dapat lang nakaupo doon sa puno. Walang ibang kundi si Kristo. Okay, panguli at pang-apat, cutting off disobedience in exchange for God's teaching to have a deep relationship with Jesus. So, kinakailangan ang pagputol ng pagsubay. Alam po ninyo nung panahon ni Saul, hindi gustuhan yun. Si Saul po, hindi po siya. Tubig. Yung lusog na kanin. Naganda ka ba mahayop? At naganda so, ang kaya ay gusto ko ito na ihandog sa mga. Gusto ko ito na pero alam mo mga kapag sa pagkataon na ito po ng problema ang sa pagkasunod sa inutan kaya sinabi na siya ito sa unang
then ang tuloy, tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Ito ang naging problema. Ito po doon na ba? Ito ang dapat doon ay patayin. Dapat pinatay na yun eh. Pero ang ginawa po ni Saul, inuwi kasama si Agar, yung hari na dapat patayin din sana. Hindi din pinatay. Eh, hindi dala na lang pag-uwi. Sabi, wala ka na lang patay lahat ko. Pinili ni Saul maghandog sa Diyos. Pero ang gusto na ng Panginoon, sumunod ka sa usko. Pinili niya nagawa sa bagay na kaya mga kapatid, Saul siguro talaga yung so ito na pa bawat tayo doon sa iyo. Anong po yung di po ba? Gumagawa tayo ng isang bagay na doon sa gusto natin. Hindi dapat gano'n. Sabi ko kay Step alam mo yung bata, lahat ang hinihingi, lagi mong binibigay. Lagi mo siyang binibigay. Ang araw sa panahon na oras na ikaw ay na iniwala na ba yun, hindi mo ibigay sa kanya yung gusto na, magtatapos siya, magagalit siya. Pag lagi mo siyang pinagbibigyan, pag lagi mo pinagbibigyan, di ba? Alam niyo, pag lagi mo siya nagbibigay ng pagkakataon, magiging lahat tayo, magiging siya, pinagsipan sa lahat natin gawin. Pero sa bawat bagay na yan na binibigay sa atin, sana hindi naman siya naas. Ulitin ko sa inyo, ba't naging gawin, mahirap po siya kasi ano niya lagi gusto niya na susunod. Sa oras na gusto mo siya nakita, hindi mo na magawa. Sabat, lumaki na siya noon. Lumaki na yung oras. Dato na yun. Di ba? Talaga sigurado. Yun na yung ikaw na yung susubuin niya. Kaya habang may pagkakataon, wala lagi ganun. Di ba? So, again, mga kaibigan at kapatid, sabi sa atin sa pag-uli, mga kapatid, sabi niya dito, na ang pagputol ng pagsuway kapalit ang pag-ibig ng mga aral ng Diyos upang magkaroon ng malalim na kakayan kay Jesus. Sabi niya sa 14:21, basahin natin, paglagay Sister Roxy. Sa John 14:21, ito po yung kanyang binanggit. Ito, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Ibigin siya at ako'y
tumupad. Apo? Palagay ninyo mga kapatid, sapat na ba ito tumanggap? O hindi pa? Hindi po sapat ang tumanggap. Magiging sapat pag ito ay tinupad. Tama po? Sabi yan, tumanggap and then tumupad. So kailangan mga kapatid, tanggapin po natin at ano yung ating pagtupad. Huwag mong sabihin, mahal mo ang Diyos. Kundi, marami nagsabi, mahal ang Diyos, pero hindi pinag- kanya. Diba? Tinanggap mo, itupad mo. Diba? Kung mahal mo ang Diyos, gawin mo ang sinasabi mo. Tama po ba? So lahat tayo, ang sinasabi ng Panginoon dito, putulin na natin yung pagsuway natin. Palitan natin ng pagmamahal sa aral ng Panginoon. Amen? So, tatlong bagay mga kapatid, sabi diyan, o dalawang bagay, sabi dito, ang sino mang tumanggap ng aking mga os ay siyang umiibig sa Diyos. Then, ang sino man tumubad sa aking mga utos, siya ang umiibig sa Diyos. Tama po ba? So, hindi sapat yung tanggapin mo lang siya. Kinakailangan mayroon pa pagtupad. Hindi pipili po mga kapatid na tanggap na kinakailangan gawin yung isa pa. Ako, maraming sasabi maraming mahal na mga susunod. Pagkita mo. Hindi po na gawa siya gawa. Tulad ng binigyan natin kanina. So, na ipagpapalipad siya. So, nagagawin natin ang ating Panginoon. Okay? So, sa pagkakabigan, sa dito, sa talaga, sa ating Panginoon, o sin. Diba? Alam ng kapatid, kailangan natin ang mga na buhay. Hindi o sana. Of unity in o kapatid, ang dapat natin gawa. Pagpunaro tayo kung na maraming pagmataas. Huwag na marakas sana. Mamumamuna tayo na bagay. Nakakamuhay sa magawin. Mamunga tayo na maraming pagpapababa. Diba sa pangatlo, apat na diba? Yung mga talaga maganda yung bunga ng Espiritu. Hindi yung i-lupo na o i-habits kung saan yung mayo o talaga ginagawa tama po. So, lang ito, ulit ninyo sa Panginoon yung buhay. Po yun, ang iyong buhay, wag sa akin. Kaya kung mayroon kayo gusto nyo po sa akin, pwede nyo bigay sa akin. Pero lagi kong binabagay nyo, ang buhay sa maraming mga sa mga business sa akin. Tulungan nyo Diyos ang buhay
mag-aaral